Elizabeth's POV. Pauwi na kami lula ng sasakyan. Ilang sandali akong tahimik at nag-iisip kaya di ko na napigilang lingunin si Hector na abala sa pagmamaneho. Tingin mo, anong problema ni Eleanor? Naniniwala ka bang hormone changes lamang yon? Tanong ko rito. Maybe she realized na hindi worth it ang ginawa niya para makuha ang atensyon ko. She was pissed dahil hindi rin niya makuha ang gusto niya sa akin. He answered straight. Hindi nakataka-taka kung yun nga ang dahilan base sa bawat patak ng luha nito kanina habang pinapanood kami kung gaano kami kasaya ni Hector nang malamang babae ang anak namin. Ano bang gusto niya sa'yo? Ang balikan mo siya? Seryosong tanong ko. She knows that it won't happen. Never. Sagot ni Hector na puno ng paniniguro sa akin. Bakit nga pala late ka na palaging umuwi galing trabaho? This past few weeks, he was coming home late alternately. Curious ako na baka merong problema sa companies kaya kailangan mag-overtime ni Hector. Sa dami ng trabaho nitong hinahandle at naka-line up, including my parents' company, for sure, he is getting busier. Tiwala ako na wala siyang babae. He gave me assurance kaya hindi ako nag-iisip ng ganoon sa kanya. I want a healthy relationship to avoid toxicity. Full of workloads, Elizabeth. Nagkaroon ng problema sa isang big client. Even the rest of my employees have to overtime to check the quality materials of the furniture that we are going to export next week. I have to be present and I personally eyeing them. Sagot nito. Kaya naman pala. Ngayon ko nga lamang na-open dahil ayokong salubungin ka ng maraming tanong sa tuwing late ka nang umuwi. Do you want my help? I asked him kahit alam ko na ang isasagot nito. This time sinulyapan niya na ako. Are you saying na gusto mong gumamalik sa pagiging office girl, Elizabeth? Helping you doesn't mean magiging full-time na ulit ako sa opisina. Kung masyado ng hectic para sa'yo, pwede naman akong tumulong. I am the Chief Executive Officer at nakatoka ka lang as my Managing Director. Aniya ko rito. Oh, so you really want to come back in the business field? Yun naman talaga ang linya ko, Hector. I am so bored at home, kakahintay sa iyong umuwi ka at malalaman kong nagkakaroon ng problema. I have to take action to lessen your priorities. His expression became stern. Bakit mo naman biglang naisipan na bumalik sa trabaho? I thought you're happy as my housewife. Bothered ka ba sa sinabi ng parents mo? Sa sinabi ni Eleanor na nasa bahay ka lang? Anito sa akin. Napag-isip-isip ko lang. Nanghihinayang ako sa mga araw na wala akong ginagawa at nasa bahay lang. It's my freedom to choose, right? Kahit pa asawa kita. Kung papayagan kitang bumalik sa company ninyo, paanong anak natin? 6 months from now, Eleanor will deliver the baby. Kala ko ba magiging hands-on kang ina? Bakit? Nanganak na ba? Hindi pa naman ah. I told you na hindi naman ako magiging full-time officer. Gusto ko lang kahit papaano mamonitor kong kumpanyang pinaghirapan ng aking mga magulang. I think there's nothing wrong with it. Sayang ang panahon and also, I need to sharpen my skills. Hindi ko alam kung bakit ko naisipang bumalik sa company. My gut's telling me that I should be there and manage it again because it's on me in the first place. Nakalimutan ko na nga ang mukha ng empleyado ko. For sure matutuwa ang mga magulang ko kung matutuloy na bumalik ako sa trabaho. Hindi kita pipigilan kung yan ang gusto mo, Elizabeth. Gulat akong napatitig sa kanya dahil ang inaasahan kong sagot ay kabaliktaran. Akala ko pipigilan niya ako, gayong iniisip ito na may lalaking aaligid sa akin. Pero ngayon, he gave me freedom to choose. I should be happy, right? I did not expect you to allow me. Hindi ko maitago ang saya at tuwa sa aking tinig. Ngumiti lang si Hector. I don't want to be a toxic husband to you anymore. I'm now giving you freedom to choose whatever you like. Ayokong isipin mong sinasakal kita para sa sarili kong interes. Thank you, Hector. It means a lot to me. But before you come back to your line profession, let me clear some things for you, Elizabeth. I will control myself for being possessive because I don't want you to be bothered. I will set aside my jealousy for you to avoid troubles. Saan nito? I chuckled. Kaya mong hindi maging seloso? What if si Enzo ang biglang makamiting ko? Nabalitaan ko kasi he's one of our company's clients now. Hindi imposibleng magkita kami. May hamon kong tanong upang subukin siya. I am giving you my whole trust, Elizabeth, so don't break it. Tanging yun lamang sinabi ni Hector. Tumango ako at ngumiti.
Don't worry, Hector. I am not going to cheat on you. Gusto ko pang mabuhay. Biro ko na may katotohanan. I know that he can do that to me. Pero dahil may tiwala ko sa sarili ko na wala akong gagawing masama, hindi ako nakakaramdam ng pangamba sa aking sarili. You should be, Elizabeth. May diin sa boses nito, ngunit nanatili lang akong nakangiti sa kanya. Yes, gusto ko lang talagang mamonitor ang estado ng kumpanya, personally. I'm thankful na pumayag ka. I understand the terms, so don't worry. Paano kapag kailangan ni Eleanor ng presensya mo at nagkataong abala ka? What are you going to do? Gagawa ako ng oras para sa kanya kung di talaga kaya. At kung talagang kailangan ni Eleanor ng tulong sa kung anuman, pwedeng ikaw pumunta. Saad ko at bakas dito ang pagdadalawang isip. You trust me that much, Elizabeth? Dudang tanong nito. You told me you love me with so much intense, right? Bakit hindi kita para bigyang tiwala? I trust you to the fullest, Hector. Ako naman ngayon ang magsasabi. Don't ever break my trust because you know how I love you that much. Buo ang tiwala ko na wala kang gagawing kasisira natin. Puno ng intensidad kong saad sa kanya. Inaamin kong madalas natatakot na ako sa sobrang mapangunawa at mapagbigay ko. Pero sino ba ako para questionin ang sarili gayong ako naman ang gumagawa nito? This is my way to overcome all. Kung magiging mapagduda ba ako, may mangyayari ba? Alam ko na dapat mabothered ako sa intensyon ni Eleanor, gayong posibleng maraming pagkakataon na mapag-isa silang dalawa. Pero salita ni Hector ang tanging pinanghahawakan ko. Pansin ko, napabuntong hininga ito. Your decision make me scared often, Elizabeth. Hindi ko alam kung padalos-dalos ka lang ba talaga o masyadong bukas ang isipan mo. Sa kabilang banda, ilang araw na rin akong naghahanda para sa pagbabalik ko sa aming kumpanya. I already informed my parents and as expected, they were shocked but happy at the same time. Di pa nila alam na babae magiging anak namin at piniling wag munang sabihin at sa mismong party na lamang para surprise sa lahat. Ngayon pa lang nai-imagine ko na ang kanilang mga reaksyon. I talked to Eleanor about the gender reveal party and she's helping me to prepare kahit na busy ito sa kanyang duty sa ospital. Nakausap ko na rin ang mga party organizers at iba pang services na kakailanganin. Eleanor apologized to us about her behavior last time when we were at Dr. Frances' clinic. Masyado lang daw tong maraming iniisip lately tungkol sa trabaho at di na napigilan pa ang bugso ng damdamin. If I know, hindi talaga yon ang dahilan. You've really decided to go back, huh? Hector asked teasingly while watching me reading reports on my laptop. Come on, Hector. Piniyagan mo na ako. Gusto mo ba mag-back off ako? Nagbago bang isip mo? He smiled. I didn't say anything. Napuna ko lang na mukha talagang desidido kang bumalik sa pag-handle ng company. Hindi naman ako paniwalang hindi ka full-time. Hindi yun maiiwasan ko sakaling tumambak ang trabaho. Our company is producing different high-quality skills made of rare materials. Usually, ang mga kliyente namin ay may-ari ng mga kilalang departamento ng mga signature clothes na hindi basta. Those clients are very well-known international designers. Medyo kabado nga ako sa pagbabalik ko eh. Nandyan ka, Hector. Bakit naman ako mangangamba sa oras ko sa trabaho? Like I've said, gusto ko, personal ko lang mamonitor ang production. Hindi naman siguro bubuhos ang oras ko doon. Alright, Elizabeth. So we don't have problems with that for now. May gaganaping meeting ang board sa pagbabalik mo. I already informed them that the chief executive is coming back. Ngumiti ako. Thanks, Hector. I can't imagine na sinusuportahan mo na ako. Hindi mo na ako kinukulong ngayon. He is watching me intently. Narito kami sa study room. Iniimporma niya ako sa mga pagbabago ng company para madali na akong makakapag-adjust. I realized it was very wrong to cage you here. Naisip ko rin tinanggalan pala kita ng karapatan na gawin ang mga gusto mo. I was selfish and self-centered the whole time. You deserve freedom at bata ka pa. Marami pang naghihintay sa iyong oportunidad na akong naging dahilan kung bakit di mo na nagawa noon. Natigil ako sa sinabi nito. What are you saying, Hector? I did not regret marrying you. Hindi ko inisip kailanman yung mga sinasabi mo. I have everything I wanted. Nasa akin na noon pa man at wala na akong hinahangad pa. I am now a settled woman. I chose you more than the opportunity you're talking about. He looked amused but what I just said. Tumayo ako at nilapitan siya habang mataman akong nakatingin sa kanya.
Pinulupot ko ang mga braso ko sa balikat nito at hinagkan ito sa labi. He is about to kiss me again nang tumunog ang phone ko sa ibabaw ng study table. Kaagad kong kinuha ang phone kong nagre-ring. Si Eleanor ang tumatawag kaya kaagad ko tong sinagot. Bago pa lang sana akong magsasalita nang marinig ko ang pag-iyak nito sa kabilang linya, kaya agad akong nakaramdam ng pag-aalala. Elizabeth, please, help! I'm bleeding! Hindi na ako nakapagsalita. Naibaba ko na lang ang phone ko dahil sa bigla ang panginig ng kamay ko at nataranta akong binalingan si Hector. Eleanor is bleeding. We have to go. Kabado na ako at hindi na alam ano ang gagawin. Hindi na nagsayang pa ng oras si Hector at agad na kinuha ang susi ng sasakyan. Madali kaming lumabas ng bahay patungong garahe at pinasibat nito ng mabilis ang sasakyan. I am literally shaking. Calm down, Elizabeth. Pagpapakalma sa akin ni Hector na bakas din ng pag-aalala. She's bleeding? Bakit? Paano? Nadulas ba ito? May nakaaway? May tumulak? What? Di ko maiwasan ang sunod-sunod na tanong sa aking isipan. How can I calm down? She's now bleeding. Gusto ko na agad kaming makarating sa kanya. Sa bilis ng pagpapatakbo ni Hector, wala pa yatang 10 minuto na kami sa kondo ng kakambal ko. Wala na kaming sinayang pa na oras. Agad kaming pumasok sa kondo at hinanap kaagad si Eleanor. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko to sa banyo na halos wala ng malay. At madaming dugo na ang nawala dito. Hindi ko na alam ang gagawin. Anong uunahin? Bago pa ako makalapit, ay binuhat na ni Hector ang walang malay na katawan ni Eleanor. Lupaypay ito at namumutla rin. Agad kaming lumabas ng kondo at kaagad sumakay ng sasakyan. Nanginginig ang mga kamay ko na hinaplos ang buhok ni Eleanor. Ganon din ang maputlang mukha nito. Anong nangyari, Eleanor? Pabulong kong tanong kahit na alam kong hindi niya masasagot at maririnig. Hector, wala na bang ibibilis? Pagalit kong tanong sa asawa ko ngayon ay tensyonado rin. Damn, Elizabeth, I'm driving as fast as I can. Kung bibilisan pa baka mabangga na tayo, lalo pang tatagal. Giit nito? He is mad and I know hindi sa akin kundi sa nangyayaring ito. Sana walang mangyaring masama sa bata at kay Eleanor. Marahan kong hinaplos ang tiyan nito. Baby, hold on tight to your auntie's womb. Ilang minuto pang lumipas nang makarating kami sa pinakamalapit na ospital at yon ang ospital ko sa nagtatrabaho si Eleanor. Dinala namin to sa emergency room at kita rin na nagulat ang mga doctors na makita si Eleanor sa ganoong kalagayan. Inihiga siya sa stretcher bed at agad na dinala sa loob. Balak sana naming sumunod kaso pinigilan kami ng mga nurses. Ma'am, sir, bawal po kayo sa loob. Pakihintay na lang kayo rito. Pigil ng nurse sa amin at agad na rin silang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Oh God, Hector! Naluluha akong lumapit sa kanya at hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. Niyakap niya ako. Everything will be okay. Shh! He is trying to calm me down but I can't. Humiwalay muna sa akin sandali si Hector nang may nurse na lumapit sa amin at may mga pina-fill up pa na mukhang mga consent papers. Wala ako sa sarili para makipag-usap. Mabilis na nahagip ng tingin ko si Dr. Frances na papasok ng emergency room. She looked at me with assurance upang ipabatid sa akin na magiging okay rin si Eleanor. Elizabeth? Tawag sa akin ni Hector kaya bilis ko siyang nilingon. What? Baling ko rito. You should calm down, okay? Magiging okay rin si Eleanor at ang baby natin. Pangaalo nito sa akin, ngunit gustuhin ko bang kumalma, hindi ko magawa. Ano sa tingin mong nangyari, Hector? Bakit siya dinugo ng ganoon? Naging pabaya ako. I think it's my fault dahil naging abala ako nitong mga nakarang araw. Bihira ko na siguro siyang mapuntahan. I put the blame on myself kahit di pa namin alam kung ano ba talaga ang nangyari sa kakambal ko. It is not your fault, Elizabeth. Kagagaling lang natin sa OB nung nakaraan, hindi ba? Wala namang nakitang mali at marahil aksidente ito. Saad nito at giniya ko sa hanay ng bakanting bench. I called my parents and your parents too. They're on their way. Imporma sa akin ni Hector, ngunit nanatili akong balisa. What happened? How's Eleanor? Nag-aalalang tanong ni Mama nang dumating sila kasama ng mga magulang ni Hector. She's still in the emergency room. Papa hugged me when he noticed that I'm not feeling better right now.
Sino magiging okay sa ganitong pangyayari? I cannot calm down hanggat hindi pa namin nalalaman kung ano nga ba ang nangyayari sa loob. Nag-uusap sila habang ako tahimik lamang na nakaupo sa may sulok. Maya-maya naramdaman ko na may tumabi sa akin. Magiging okay rin si Eleanor, anak. Ganon din ang baby ninyo? Ani mama, sabay hagod ng aking likod. Sana nga, mom. We don't know what happened to her. Bigla na lang tong tumawag at sinabi na she's bleeding at naabutan namin siya sa kondo niya na wala ng malay. Hawak nito ang kamay para ibsan ang panginginig ko. Shh! Kumalma ka, anak. Everything is gonna be alright. Ipag-pray na nga lang natin na sana'y walang masamang mangyari kay Eleanor at sa baby ninyo. Pangaano nito sa akin, kaya pilit kong kumalma. Ngumiti kahit parang may nakabara sa aking lalamunan. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas doon si Dr. Frances. Agad akong tumayo at lumapit. Ganon din ang iba. Hector is standing beside me. Doktora, ano na? She heavily sighed. Eleanor is stable now. Mabuti at matibay ang kapit ng bata. They are now far from danger. Oh God! Hindi magkandamayo na sambit ni Mama, kaya napayakap to kay Papa na mukhang nakahinga na rin ng maayos. I looked at Hector na mukhang naginhawaan din sa narinig na magandang balita. Thank you, Doktora. Tipid lamang tong umiti sabay tapik sa aking balikat. Ililipat na si Eleanor sa private room. Pwede niya siyang puntahan maya-maya lamang. Imporma nito. May I know kung bakit siya dinugo ng ganito? I mean, nadulas? May tumulak or what? We didn't know yet. Bigla na lang kasi siyang tumawag kanina at sinabing dinudugo. So we hurriedly went to her condo. Naabutan na namin siyang wala ng malay. Nahilot nito ang kanyang sentido at tumango. She's lucky na hindi bumitaw ang bata. Hindi ako naniniwalang nadulas si Eleanor. Tuyo ang tiles floor ng banyo sa kondo niya kung saan namin siya naabutan. Duda ni Hector. We should ask her pagkagising niya. Saad ko. Mas kakailanganin ng gustong pag-iingat ngayon. Baka pag naulit to, matuluyan siyang nakunan and we don't want that to happen. Payo ni Dr. Frances. Tumango ang asawa ko. We will. Nagpaalam na ito sa amin. Dumiretso na kami sa pribadong silid kung saan dinala si Eleanor. Pagkapasok namin, abutan namin tong nakahiga at wala pa ring malay. She looks pale. Lumipas ang ilang oras, nagpaalam na mga magulang namin at uuwi na lang daw muna sila saglit. Babalik na lang kapag gising na si Eleanor. Niyaya din ako ni Hector na umuwi muna kami para makapagpahinga. Ngunit tumanggi ako at piniling dumito, magpalipas ng magdamag. Ito muna ang pinauwi ko at babalik din ito mamaya para ikuha lang ako ng mga gamit. Bukas o sa isang araw parang pwedeng lumabas ang kapatid ko. Nakaupo ako sa tabi nito, hinawakan ang kamay niya. Inihiga akong ulo ko sa kama kung nasa ng kamay nito. Lumipas ang oras na hindi ko namalayan, nakatulog na rin ako. Madaling araw na magising ako nang may humawak sa aking balikat, si Hector. Alam nitong hindi ako uuwi ng bahay hanggat nandito si Eleanor, kaya dinalan niya ako ng mga damit pamalit kung sakaling magtagal pa rito. He also bought me food, mga prutas naman para kay Eleanor. We should eat first, hindi ka pa rin kumakain? Saad nito kaya tumungo kami sa may lamesang naroon. Nilatag nito sa lamesa ang mga take-out na pagkain. We ate silently. Wala akong gana pero kailangan kumain. Mukhang mauudlot ang pagbalik ko sa company, Hector. Kailangan ng palaging kasama ni Eleanor. Saad ko nang matapos kumain. No, nakausap ko ng board. Na-inform ko na silang babalik ka at naghihintay na sila sa pagbabalik mo. Ako nang bahala kay Eleanor. What do you mean ikaw nang bahala? Tanong ko rito. As you can see, Elizabeth, it's too late na. Hindi ka na tumuloy sa pagbabalik sa company. Idagdag pa itong nangyari kay Eleanor na hindi nga natin alam kung kapabayaan niya ba o aksidenteng talaga. Kapag hindi ako busy, ako ang totokang tumingin sa kanya. Ganon ka rin kapag ako naman. Alternate ang mangyayaring setup. Sagot nito. Tingnan mo nga naman. Kung kailan desidido na akong bumalik sa trabaho, may ganito namang nangyari. I appreciate Hector's initiation. Di naman kasi nito po pwedeng iwasan si Eleanor at naiintindihan ko yon. Hindi itong panahon para maging selfish kami sa isa't isa, lalo na ngayong kailangan talaga ni Eleanor ng atensyon namin. I agree to your plan. The baby is our priority. Pagsang-ayon ko sa sinabi nitong suhestyon.
May dalawang mahabang sofa at doon namin napagpasyahan na magpahinga. Lumipas na ang magdamag at pareho na kaming nakatulog. Sabay rin kaming nagising kinabukasan. Eleanor is still asleep. Nagpa-deliver na lang si Hector ng aming umagahan para sa aming tatlo. Abala ko ngayon sa paglalabas ng pagkain sa paper bag habang si Hector abala sa laptop nito. Dapat may trabaho ito ngunit ipinagpaliban niya lang muna. Elizabeth? Sabay kaming napalingon ni Hector nang marinig namin ang paos na boses ni Eleanor. Agad ko siyang dinaluhan. We are here in the hospital. Natahimik to at tila may biglang napagtanto. The baby! What happened to the baby? I tried to calm her ngunit nag-hysterical ito hanggang si Hector nang humawak sa kanyang balikat upang ikalma ito. Mabuti at huminto kaagad si Eleanor na nagbabadyang magwala. The baby is fine. Far from danger. Kumalma ka. Pagpapatigal sa kanya ni Hector. Unti-unti nang kumalma si Eleanor at bumalik na sa normal. Ano ba kasing nangyari? Paano nangyaring dinugo ka? Si Hector ang nagtatanong na halos pagalit. Inawakan ko ang braso niya dahil mukhang ito naman ngayon ang magwawala. Hector, do not use that tone. Kagigising niya lang, she's still shocked. We should understand her at this moment. Saway ko sa asawa ko. Hindi nakapagsalita si Eleanor. Nakatitig lamang to sa asawa ko habang nalalaki ang mga matang hindi malaman ng isasagot. It's okay, Eleanor. Kung wala ka pa sa wisyong sabihin ko ano nangyari, ang mahalaga ayos na kayo ni baby. Both of you are safe now? Mariing pumikit si Eleanor. Nadulas ako. Really? The floor was dry at hindi rin madulas. Paano nadulas ka kagaya ng sinasabi mo? Dudang tanong ni Hector. Are you saying na sinadya ko? Pagalit ding tanong ni Eleanor habang namumula ang mga mata. Oh, paano ka ngang nadulas kung ganon? Sige, paliwanag mo. Natapilok ako. Rason ito. Natapilok? What an excuse? Singhal ni Hector na para bang katawa-tawang dahilan iyon. Anong tingin mo? Dinapa akong sarili ko. Isipin mo nga, hindi ko gustong duguin. Nakapamewang na tumalikod si Hector mula sa amin kasabay ng pagtingala nito na mukhang pinapakalma ang sarili. Hector has a point. The floor was dry kaya paano madudulas o matatapilok si Eleanor? Tsaka base sa pagdudugo nito malakas ang impact ng pagkakabagsak niya. Parang may malakas na puwersang tumulak. Baka naman may tumulak sa'yo at hindi mo lang sinasabi. Hula ko kaya't napatingin silang dalawa sa gawi ko. Nag-iwas ng tingin si Eleanor. Wala. Ako lang mag-isa sa kondo ko. Wala akong bisita ng gabing yon. Maniwala kayo sa akin, hindi ko ginusto to. Na out of balance lang talaga ako. Paliwanag niya. Tumingin ako kay Hector na ngayon ay sobrang disappointed kay Eleanor. Hindi na lang to nagsalita pa at lumabas na lamang ng silid.